Kumusta mga kasaliksik? Nakasanayan na natin na isipin ang mga eroplano bilang sasakyan sa himpapawid na ginagamit natin bilang isang uri ng transportasyon. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na mayroon palang mga eroplano na sa sobrang kakaiba ay sigurado akong mahihirapan kang paniwala ang totoo pala. Kaya mula sa eroplanong idinisenyo upang maging isang parasite hanggang sa eroplanong kinatatakutan sa tuwing may digmaan ay pag-usapan natin ang 10 eroplanong hindi mo aakalaing totoo pala. Kaya kung handa ka nang makita ang mga ito ay simulan na natin. Number 10, XF-85 Goblin. Maniniwala ka ba na ang isa sa pinakamaliit na eroplano sa buong mundo na XF-85 Goblin ay nakadesenyo upang maging parasite ng mas malaking mga eroplano? Ang eroplanong ito ay pinlanong gawing bitbitin ng mas malalaking mga eroplano noong pangalawang digmaang pandaigdig, kung saan ang XF-85 Goblin ang aasahan na maging proteksyon at dagdag panlaban kung sakaling mayroong kaaway na umaatake. Maganda sana ang ganitong plano, ngunit dahil mahirap nang mabalik ang XF-85 Goblin sa mas malaking eroplano matapos silang mapakawalan, nadagdag pa sa walang kahit na anong landing gear ang eroplano kaya't hindi sila makakalapag sa lupa, ay madalas na naiiwan na lamang sila at hinahayaan matapos silang bumagsak. Dahil dito ay pinatigil ng mga otoridad ang paggawa ng XF-85 Goblin dahil masyadong mataas ang presyo ng kanilang produksyon kahit na isa o dalawang beses lamang sila magagamit. Number 9, Stipa Caproni. Sa unang kita mo pa lang sa eroplanong ito na Stipa Caproni ay agad mo nang mapapansin ang kanyang kakaibang itsura at anyo, kung saan sadyang napakalapad ng katawan ng eroplano na naging dahilan para bigyan siya ng bansag na barrel plane dahil sa halos kapareha na ng katawan nito ang itsura ng mga barrels. Kahit na sobrang laki at lapad ng Stipa Caproni ay kaya naman itong makalipad kagaya ng ibang mga eroplano, kung saan 2 tao lamang ang kinakaya niyang isakay sa bawat paglipad. Ngunit matapos subukang paliparin ng mga piloto ang eroplano ay agad nilang napansin na kahit pa kinakaya ng Stipa Caproni na makalipad ay sadyang may hirap naman itong mag-iba ng direksyon sa ere na naging dahilan para itigil ang produksyon ng eroplanong ito. Number 8, Antonov AN-225 Mriya. Matapos mong makita ang eroplanong ito na tinatawag na Antonov AN-225 Mriya, ay sigurado akong hindi ka na magtataka kung bakit ito ang tinuguri ang pinakamalaking eroplano sa lahat, dulot na umaabot sa halos 300 talampakan ng haba nito na talagang nagpapakita kung gaano na lamang kalaki ang sasakyan. Dahil sa dambuhalang sukat ng eroplano ay hindi nakatakataka kung kinakaya niya ding magsakay ng maraming mga bagahe, kung saan ayon sa investigasyon ay kinakaya daw nitong maglipad ng mga bagaheng umaabot hanggang sa bigat na 250 tonelada. Nagpapakita lamang kung gaano kahusay at tibay ang pagkakadesenyo nito. Number 7, Cessna Skyhawk SP. Ayon sa mga eksperto ay kakaunti lamang daw ang kayang tumalo o pumantay sa Cessna Skyhawk sa pagiging pinaka-praktikal na eroplano sa buong mundo. Dulot ng eroplanong ito ay pwedeng gamitin bilang transportasyon, panglalakbay, pagkakitaan at gamiting pagsasanay ng mga piloto na talaga namang nagustuhan kahit pa ng mga militar. Dahil sa pagiging maliit lamang ng Cessna Skyhawk ay napakadali lamang nitong paliparin, kung kaya't ito ang kadalasan na ginagamit ng militar upang sanayin ang kanilang mga tauhan sa pagpapalipad ng mga eroplano. Kung kaya't kahit pa noong 1955 pa unang pinalaganap ang modelo ng eroplanong ito ay patuloy pa din silang ginagamit hanggang sa ngayon. Number 6, NASA Helios Prototype. Maniniwala ka ba na mayroong ginawang eroplano ang NASA na nakadesenyo upang lumipad sa taas na 100,000 talampakan? Ito ay ang Helios prototype ng NASA na agad mapapansing sadyang kakaiba kumpara sa kahit na anong eroplano sa buong mundo. Dulot na makikita na hindi nakadesenyo ang sasakyan para gawing sasakyan ng mga tao, kundi para maging kagamitan lamang ng NASA sa kanilang mga eksperimento na nag-iimbestiga kung posible nga bang lumipad ang mga sasakyan ng ganito kataas. Mapapansin na payat at malapad ang katawan ng Helios prototype na binubuo ng mga sensor
upang mapag-aralan ng NASA ang kondisyon sa matataas na level sa ere, para na din magkaroon sila ng mga impormasyon kung paano mapapaunlad ang ating teknolohiya at makayanan din ng mga eroplano ang paglipad ng ganito kataas. Number 5. Northrop YB-49. Agad mapapansin ang kaibahan ng eroplanong ito na tinatawag na Northrop YB-49, kung saan kumpara sa iba ay mayroong manipis na pangangatawan lamang ang sasakyan at sobrang lapad ng pakpak na nagiging dahilan para maging mabilis ang paglipad nito sa himpapawid. Ang Northrop YB-49 ay dinisenyo upang maging isang bomber airplane o eroplanong nagbabato ng bomba mula sa ere, kung kaya't talaga namang perpekto dito ang katawan nito dahil sa kinakailangan niyang maging mabilis sa kanyang paglipad. Sa kasamang palad ay sobrang hirap daw kontrolin ng eroplano ayon sa mga pilotong sumubok na magpalipad dito, kung saan halos imposible daw na maging stable ang lipad ng sasakyan, kung kaya't kahit pa napakaangas tignan at perpekto ang disenyo ng YB-49 ay tinigil na ang pagpapagawa nito at inabandona na lamang. Number 4. Bird of Prey Plane. So anong tingin na akalain mong gawa-gawa lamang ang eroplanong ito na tinatawag na Bird of Prey Plane dahil sa kanyang maliit at manipis na pangangatawan na sadyang naiiba sa kahit na anong eroplano sa buong mundo. Ngunit perpekto ang ganitong pagkakadesenyo sa sasakyan dahil meron lang isang layunin ang eroplanong ito, at ito ay ang pagiging isang stealth plane, kung kaya't dapat lamang na may hirap makita ang eroplano sa tuwing nililipad dito sa kalangitan. Kakaunti pa lamang ang nalalaman tungkol sa Bird of Prey Plane, kung kaya't posibleng may iba pang mga kayang gawin ang eroplanong ito na hindi pa natin natutuklasan at nalalaman, kung saan posibleng ang dadagdagan pa ng mga eksperto ang eroplano ng mga kagamitan na mas makatutulong upang maging mas mahirap silang makita sa himpapawid. Number 3. Tupolev Tu-144. Kung makikita mo ang eroplanong Tupolev Tu-144, ay posibleng isipin mo na wala namang masyadong nakamamanga sa sasakyan na ito maliban sa kanyang mahabang pangangatawan. Ngunit kilala ang eroplanong ito sa pagiging isa sa pinakamalas na modelo ng eroplano sa buong mundo. Bakit kaya? Dulot na lagpas 200 na ang naging insidente ng pagpalya ng makina ng sasakyan na naging dahilan para ang ilan sa mga naging pasahero nito ang masawi pa nga at mamatay. Dahil sa ganitong kamalasan ay itinigil na noong 1984 ang pagpapatakbo ng Tupolev Tu-144 na nagpapakita lamang kung gaano natatakot ang mga tao na sumakay sa sasakyan na ito. Number 2. Beluga XL. Nang idinisenyo ng kumpanyang Airbus ang eroplanong Beluga, ay nakitaan nila ito ng mga problema, kung kaya't ang kasalukuyan nilang modelo na tinatawag na Beluga XL ang naging sagot sa mga problemang ito, kung saan higit na mas malaki ang sasakyan na ito kumpara sa dati, na naging dahilan para mas madaming mga pasahero ang makagamit at makasakay dito. Idinagdag din ng kumpanya ang mukha ng isang totoong hayop na beluga sa harapan ng Beluga XL na talaga namang ikinatuwa ng madaming mga tao dahil sa cute nitong itsura. Nadagdag pa sa pagiging dambuhala nito ay talaga namang madaming mga tao ang nagkakagustong maranasan na makasakay sa sasakyan. Bago tayo dumako sa una sa ating listahan, ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na sinasabing isang bagong modelo daw ng eroplano sa himpapawid. Ang eroplano ay idinisenyo daw mula sa inspirasyon ng eroplano sa Marvel Cinematics na matatagpuan sa mataas na level ng ating kalangitan na ginagamit ng mga superheroes upang hindi sila makita ng kahit na sinong tao. Hindi pa sigurado kung sino ang mga isasakay ng eroplanong nakikita natin sa larawan, kung saan posible raw na totoong ang mayroong mga superheroes sa ating planeta at ginagawa ang sasakyan na ito upang dito sila magkita at magtipon-tipon ng hindi nalalaman o nakikita ng kahit na sino. Number 1. B-52 Stratofortress. Ang isa sa pinakasikat na eroplano sa militar ay wala nang iba kundi ang B-52 Stratofortress na kilala sa pagiging isang
heavy bomber airplane kung saan kinakaya nitong magbitbit ng mga nuclear bombs na hanggang sa taas na umaabot sa 50,000 na talampakan na talaga namang nakatutulong upang hindi sila madaling makita ng mga kalaban. Sobrang laki din ng V-52 Stratofortress, ngunit kaya pa din nilang lumipad sa bilis na lagpas 1,000 kilometro kada oras na nagpapakita lamang kung bakit sadyang kinatatakutan ng eroplanong ito ng madaming mga tao at itinuturing na isa sa pinakamalakas na armas sa tuwing mayroong digmaan. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakadaming mga kakaiba at pambihirang disenyo ang ibang mga eroplano sa ating daigdig, kung saan ang bawat isa sa kanila ay mayroong iba't ibang layunin at gampanin. Ang kaibahan ng mga eroplano sa isa't isa ay nagpapakita lamang ng pagiging malikain ng mga inventor na kahit pa madalas ay sobra ng kakaiba at nakakagulat, ay madalas din namang praktikal at nakatutulong sa marami sa atin. Kaya naman para sa iyo, alin sa mga eroplanong ito ang pinaka nakakagulat? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.